Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nats Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about bakit mahalaga ang invisible presence ng Diyos. So our concept is all about invisibility. So ang invisibility ng Diyos ay nangahulugang ang kanyang kabuuan na hindi natin maaaring ganap na makita o unawain gamit ang ating physical na mga mata. Gayunman, hindi siya malayo dahil ipinapakita niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng nilikha ng kanyang salita at higit sa lahat kay Hesukristo. Dahil dito, kahit hindi natin siya nakikita, maaari natin siyang makilala at maranasan sa isang tunay na personal na paraan. So, ang hindi nakikitang presensya ng Diyos ay paalala ng kanyang kabanalan, kadakilaan at misteryo at isang paanyaya na magtiwala hindi lang sa nakikita kundi sa kanya mismo. So our Bible readings for today is all about 1 Timothy chapter 1 verse 70 ASND version. Purihin at parangalan ang Diyos magpakailanman. Siya ang walang kamatayan, di nakikita at nag-iisang Diyos. Amen. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God is invisible but present. So ang Diyos ay hindi natin nakikita sa physical, ngunit siya ay tunay na naroroon at gumagawa ng kanyang presensya. Dahil ang kanyang presensya ay hindi nakadepende sa ating pakiramdam kundi sa kanyang katotohanan. Tayo ay tinatawag na mabuhay sa pananampalataya at hindi sa paningin. Second is God reveals Himself in Christ. So si Jesus Christ ang nakikitang larawan ng hindi nakikita ng Diyos. Sa pamamagitan niya is nalaman natin kung sino at paano ang Diyos. Kung nais mong makilala ang Diyos, kilalanin mo si Jesus. And lastly is God blesses those who believes. So, pinagpapala ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya kahit hindi siya nakikita. Ang pananampalataya ay pintuan upang maranasan ang Kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Mas maligaya ang mga naniniwala kahit hindi nakikita. So, makikita sa 1 chapter 20 verse 29. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is put your faith in God and not in feelings. So, ang presensya ng Diyos ay hindi nakabase sa ating emosyon, kundi kahit hindi natin siya makita o maramdaman, minsan naroroon siya. Dahil yung pananampalataya ang susi para manatiling matatag sa Kanya. Second is know Christ in order to know God. So, si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. So, ang pag-aaral kasi ng kanyang buhay at mga salita ay nagpapalalim sa ating pagkaunawa sa Diyos. So, habang lumalapit tayo kay Kristo, mas nagiging malinaw ang presensya ng Ama. And lastly is experience God's favor and blessing. So, ang mga nananalig sa Diyos ay bukas sa kanyang paghipo, pabor at biyaya. So, kahit hindi mo siya nakikita, makikita mo ang kanyang kilos sa ating buhay. Mula sa maliit hanggang sa malalaking bagay, naroroon ang kanyang kamay. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of believing that God is present even though He is invisible. So para sa akin, yung paniniwala sa invisible presence ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. So kapag hindi natin makita yung solusyon o maramdaman yung sagot, is dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng lahat. Kasi ito yung nagbibigay ng kapayapaan, pananampalataya at pagtitiwala na higit sa ating mga mata ang katotohanan. So yung kanyang presensya ay hindi palaging madarama, pero ito ay laging totoo kasi dahil siya ay Diyos na tapat at hindi nagbabago.